Ang saya-saya mga Marites! Lunes na naman! Yes! Chill lang at good vibes. Ang lichikahan na naman mga Marites. Kaya naman, bati muna ako sa inyo mga Marites. As usual, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. And this is your enthusiastic instructor, Alan Jonathan and D. Nagamit na yun. At ang inyong, Hindi pa. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Bongga-bongga. Oy, second day daw kasi ni Oh, ngayon ni Alan. ganun. Kaya Second day ba? Ay, Di ba first? Kaya Maraming lumakas balita mga Marites. Dahil dyan sa ating mga bagong Marites, sama na sa chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. Okay, mga Marites. Dahil marami na naghihintay, mga abangers, heto na po sa linggong Chismis! Unahin natin si Catherine Bernardo. Wow! Feeling awkward nga ba pag tinutukso kay James Reid? Miss Miss? Miss Fu. Miss Bernardo. Miss Bernardo, Miss Alcala. Ay, oo nga, Alcala, pwede. Hindi na, eto nga kasi, meron sila naging press play fan music hangout, yung Someone Someday, nitong weekend. O, parang syempre, promo ito ng kanilang serye, si James Reid, si Catherine Bernardo, kasama din dyan si Ma Salvador, tsaka si Dimples Romana. So, syempre, kilikiligan, kailangan, 'di ba? So, dahil partner sila dito. Oo, 'di ba? Oh, 'di ba? So, What do you expect? Oo, so eto na. Nakahalata daw ng mga utaw na kapag tinutukso daw si Catherine kay James or si James kay Catherine, medyo parang asiwa daw si Catherine. Oh, halimbawa na lang daw. Paano niya siwa? Ha? Paano? Hindi ko ma-express kung paano, pero ang Ito may video sila, di ba? Meron ba? May ipi-play ba yan? Hindi naka-play. Ay, hindi. Oo, kasi may music. So, halimbawa, kasi ang pangalan nila dyan, Jordan at Billy. Yun yung pangalan nila sa serye. So, sila Maha, tsaka sila Dimples, laging pinupush. Haranahin mo si, Billy, Jordan, ganyan. Ang lagi daw ginagawa ni Catherine, hindi dapat sila na lang yung audience. Dapat yung mga fans, yung mga, lagi daw umiiwas. Tapos daw, may isang eksena pa daw na kumanta raw si James ng 2 kanta. Tapos sa pangatlong kanta, parang hinatak ata ni Dimple si Catherine, tapos tinatabi kay James. Tapos hindi pa raw tapos kumanta si James. Parang nag-exit daw si Catherine, bumalik kina Ma at saka kila Dimples. Oo, bumalik siya doon. Tapos kinuha uli siya ni di ba? Oo, parang pinupush talaga nila. Kasi siyempre, kailangan kilig-kilig. Ang cute nga ni James, at least may effort, di ba? Oo, kasi si James, siya yung parang talagang, siyempre, nakikiride on dun sa mga tukso. Pero si Catherine talaga yung medyo halatang awkward daw, sabi ng mga nandun na nakapanood. So, Bakit tinuruan mo naman si Catherine? ba't ko naman siya tuturuan? Uy, Ganun ba? Ganyan, si Mayor. Charot. Pero hindi naman daw nakita ko nandun si Mayor. Kahit Baka na- naman nasa backstage. Charot. Kahit wala. Sa bagay. Siyempre. Pero alam mo sayang, no? Kung wala sanang jowa si Kat, wala si parang cute din silang... Pwede naman. Kaso si James meron din. Yun na nga, kung wala rin nga sanang isa. Pero si James ba may awkward? Hindi mas more of napansin nila yung Catherine. Lalo na yung haharanahin. Parang ayaw ni Catherine. Tapos lagi niya binabaturod sa audience. Parang, ayan, dapat tayo kayo. Sino dapat ang haranahin? Ganon. Di ba syempre kapag ganon na may serye kayo, merong partner kayo, pakilig. pakilig ka. Oo. So, yun lang Tsaka naman. first time nila pag-partner, ang cute na ng Yes, ano po May yun? mga ganun-ganun. Ayun lang. Tingnan natin kung kailan na pa lalabas. Oo, promote mo, no? Kailan ba yan? July 24, tsaka 27. Yung 24, I think, sa Netflix, tapos 27 sa Free TV. Okay. Ano meron? Yun ang mga Puti-puti? lip. Okay na. Okay na. Ito naman tayo. Dito naman tayo kay Richard Gutierrez. Barbie Imperial. Kala ko Fortesa. Munti ko na sabihin Fortesa. Dinumog sa kanila. Palengke Tour. Last Sunday ho yan. Ayan, o sa
6 o'clock na lang ng umaga. Nandiyan ka? Gising na ang dalawa. Siyempre, alam mo naman ako, no? Nagpalengke tour At talaga ka? sa Nepa Q-Mart sila pumunta. QC naman pala. Oh, QC. Yung sa dance, buong EDSA yata, from Nepa Q-Mart, dumuretso sila sa Balintawak, sa limang ano pa yung QC Markets. Commonwealth, ano pa ba yung dalawang yun? Sinuyod nila, Tito? Yes, Balintawak, ano ba sa? Limang Clover, clover leaf. Yung Balintawak yun eh. Yun na nga, siyempre nakichika sila dun sa mga namimili, sa mga nagtitinda. At kanina nagkaroon kami ng press con, konting press con lang kila Barbie. At Konti? Richard, malit lang. Interview. Konti, Interview. Bakit konti lang, hindi marami? Oo, konti lang kami. Okay. Diba? Kaya, Intimate, tinanong namin kung ano, kasi ang daming nagtatanong, ano reaction nila? Panoorin mo na yung reaction nila, yung experience nila sa palengke tour na yon. Silang dalawa lang, Tito? May iba pa Tsaka yung mga kasamang tindera. Tsaka yung tindera. Tsaka yung mga tinda. Ito yung ano nila, kung ano yung experience nilang yon. Tapos, sundan natin ng video na yung mga tanong sa kanila kasi magbe-birthday si Barbie, kung ano regalo. At ito namang feeling ni Richard na nakasama niya sa series si Barbie. Ito Wow. yung ano. Palengke tour, sobrang saya. Roll BT. Okay yung palengke tour. Na-enjoy namin yung palengke tour Ako actually. po palagi naman malengke. Oo, naiwan. Pogi ni Char. Sinabi ko kaya nung... Po, pag umuwi ako ng Bicol, yung life ko, same pa rin. Minsan, Naman si Don walang Dominese. magawa. Oo nga eh. Minsan, nag-tricycle pa rin kami, nag-jeep. Parang dating life pa rin. Then si Mama, sinasama ako sa palengke. Ako nagpapalengke ako. Palengke tour. Ha? Nung bata kayo, di ba you have a private jeepney? Nililibre. Kinukwento ko nga kay Barbie, nung mga bata pa kami, punta ako ng punta sa palengke para lang makita yung mga live crabs, mga live animals, mga ganun. Live animal. Yun lang yung talaga. Yun lang yung purpose ko dun sa... Nagpalengke tour kami. Tinuturo ko sa kanila. Okay lang, hindi wala ka naman sa camera. Lahat ng fresh na fish. Tapos yung bagoong kasi diba, sa mall, ano na to sa grocery, parang process na. Tinuro ko sa kanila yung totoong bagoong. Di ba kayo na-shock sa mahal ng bilihin? Sa mahal na Piña variety. Vivar. Shock ako. Oo. Ito naman kanina, natanong siyempre sila ng iba pang mga tanong tungkol sa kanila. Hindi lang nila matanong kung kayo na ba or what. Kasi may nakabantay. Huh? Pakinggan po natin Tanongin pa ba yung Sino gano'n? nagtanong nun? Ha? May mga nagtanong. Walang Na kayo na ba? May ganun pa ba? Walang tanong. Wala nga eh. Pero itatanong mo pa ba? Bakit nagtatanong Kaya nga? nga, dapat formality, umami na ba sila? Baka nag-leave. Oh, ito, Diyos! Ko po. may video ba dyan? Panoorin natin. Birthday wish ko. Birthday gift. Ang birthday wish ko, sana maging healthy ako palagi. Saka si Chard, yung family ko, and family ko, ang family ni Chard, sana lahat connected sa amin. Yeah. Kamusta na yung progress ng vows mo sa Bicol? Oh my God. Sino naman yun? Ay, Teka lang, wait lang. Sige ka, kunahin mo na si Charles. Nakakatuwa kasi syempre, unexpected dahil nga nung simula, parang parang, di ba, ang daming haters. Pero ngayon, parang Tao ba ako? natutuwa na yung mga tao. So, Hindi. very thankful sa lahat ng mga tao. Sa camera ko. Sumusuporta, nagmamahal sa amin, di ba? No, ano, Good vibes insecure lang ako sa tayo. makeup ko. Yun ang importante. Good vibes, relax lang tayo. tsaka hindi rin naman Pogi, ako grabe. na natin mag-please yung mga tao. Kahit latagan ko sila ng ebidensya, lahat ng whatever happened, di ba? Parang kung sino po talaga yung ayaw maniwala, hindi naman po talaga maniniwala. So, okay na yan. At least, pinapatrending nila. Okay na yan. Birthday wish ko for her. To continuously be happy and healthy. And in love.
And sana matupad lahat ng mga wish and desires. Thank you. Okay, mga Marites, kaunay po yan ng kanilang series na Blood versus Duty. Magtatapos na po sa July 24. Next week po ang finale week. Ang taray, nagpapa-interview na sila together. O, diba? Pero wala raw nagtanong. Sayang naman. Oo, diba wala nang Sana tanong? na-clear na, di ba? Sayang naman. Sana nalaman na natin. Ano talaga. Hindi niyo pa ba alam? Eh, yun nga. O, ito na mga Marites. Dito naman tayo kay Alfred Vargas na ang motion for reconsideration ay denied. PhD. sabi Sino yun? Sino yun? Ano yun? May pa-sound effect. Sound effect. Oo, parang naapektuhan masyado. Alam ko pa. Pero yan na nga, siyempre alam na naman natin to, medyo nasubaybayan natin ng konti, mula nang mag-file sila, both camp actually, nag-file ng complaints, di ba? Dahil ang kanilang mga anakis or junakis, ang kanilang mga bagets na mga boys ay di umanoy, nagkaroon ng bullying. Yan. So, nauna nang na-dismiss, di ba, yung final na complaint ni Alfred, ng mag-asawang Alfred at Yasmin. Laban sa, I mean, pagkano ba yun? Mag-asawang Rob, ay hindi, partner pa lang, Rob and yung kanyang partner. Oo. Basta yung mga anak nila yung ano rin yung involved. anak nila. Ay, yung partner. Yeah, nung na-dismiss yun, nag-file muli si Alfred, si Councilor Alfred Vargas ng motion for reconsideration. But, as of yesterday, yesterday, Sa DOJ niya yun. nag-post si Alfred sa kanyang social media account at yun nga, sabi niya, napakalungkot ng araw na ito para daw sa pamilya nila. Pero parang pagpapatuloy pa rin nilang ilaban at makamit daw ang hustisya, syempre. Yan. Mahaba yung pinost na statement ni Alfred or yung caption niya doon sa kanyang Facebook post. Pero isa dito sa nabasa namin, parang nag-submit din sila ng official psychiatric evaluation report from St. Luke's Medical Center kung saan na-diagnose ang kanilang anak ng adjustment disorder. Yung ganun na pala, no? Adjustment disorder proving the severe trauma, anxiety, and deep fear na dinadala niya or he is carrying. So sabi ni Alfred, paano nila nasabing walang ebidensya? So siguro yun ang sinasabing naging reason kung ba't na-dismiss dahil wala daw enough evidence. Yan. So nag-cite din siya ng mga article, yung Republic Act number, I think it's about bullying nga. Yan. Wait lang. Yon. 7 years old pa lang pala yung anak ni Alfred. Hindi ko alam kung yung anak ni Rob ay mas older. Although mukhang mas malaki yung anak ni Rob C. Yan. Sabi ni Alfred, this is no longer just about us. This fight is for all the victims of bullying who suffer in silence and for all the parents who choose to stand up and protect their children's dignity. Kung ang mga matitibay na ebidensya at medical na diagnosis na katulad ng sa anak namin ay madaling ibasura sa preliminary investigation pa lang, anong mensahe ang ibinibigay natin sa lipunan? Na okay lang trivialize ang trauma ng isang bata? Bakit hirap makahanap ng hustisya para sa mga inaapi at inaabuso? Ang hustisya ba ay para lang sa mga nambubuli? Yan ang personal na bigat na nararamdaman naming pamilya ngayon. Ayan. Pero sa huli, sinabi ni Alfred na we will not back down. So, ibig sabihin, hindi nila usukuan ang kaso or hinaharap nilang reklamo na to, issue. We will continue to fight for what is right and exhaust all available legal remedies, including elevating this matter to the Department of Justice. May tiwala pa rin kami sa ating justice system at lalong-lalo na sa katotohanan ng aming ipinaglaban. Ayan. We will seek justice for our child until the very end. Then hashtag no to bullying. Yun. Actually, dito naman, parang nakita natin, medyo kakaiba, no?
usually kapag nasa power ka, in a way, nasa power si Alfred pwede mo sabihin. Ano ba dahil, posisyon niya ngayon? congressman. Ano ba? Konsihal No, si yung kapatid niya, si PM Congressman. oo, siya. Si Alfred, councilor ng 5th District ng Quezon City. Ba usually, pag ganyan, parang sabihin mo, ay nako, ano to? Pinaburan Oo, kasi, or papaburan. Tiyak may na. edge na, kumbaga. Yes. Pero Sa kanilang dalawa, siya yung may... siya di yung ba? parang pwede mong sabihin may power nga o medyo may connection siguro. Dahil si Rob ay wala namang Yun ang position. hindi natin wala siyang posisyon pero hindi natin alam baka hindi ko alam kung ano naman power or whatever pero sa dalawang beses na to talagang hindi napaboran si Alfred. Kung titignan Twice natin. na. Twice na. Pero push niya pa rin, no? Push pa rin niya hanggang sa umabot nga daw sa ano DOJ. DOJ. Wala pa ba sa DOJ? DOJ ba o Ano ano? pa Hindi, sabi niya we will, ito, yung huling, ano ba na, Saan wala. ba yun? Alam, Supreme Court? Saan niya idadalhin? Pwedeng umabot yan. Unang sa fiscal kasi noon na-dismiss muna. Yun nga. So, kasi ngayon. umapel sila sa, kasi under ng DOJ yung fiscal. Apel DOJ. sa DOJ. Oo. Ngayon, saan na- petition for saan na review. ngayon? Dito? Hindi ko lang kung nasan na eh. Kung Kung nasa after- DOJ na, di ba? Siyempre, O, saan tapos, ba pa- pupunta Hindi, na sa ang korte sabi na, niya sa dito, Supreme Court. na. Supreme Court na. Ito nga, including elevating this matter to the Department of Justice. Oh, Alam hindi ko pa ba na-file na DOJ siya eh. yun? Yun parang sa DOJ pa lang siya ngayon. DOJ kasi, Magpa-file. pinaka-main DOJ. Yan. kasi- Actually, talagang tayo Basta hindi ako titigil. Parang Oo. ganon. Siyempre Ng tayo lahat statement. hindi talaga natin alam. Sino Siyempre, ba talaga anak niya yun, nagsasabi hindi ng mo ano totoo, eh, di ba? hindi. Pero bilang magulang, lalo na kung, ayan nga, parang may evidence si Alfred from the psychiatric ward ng St. Luke. Grabe din yung, tingnan mo, parang grabe din yung pinagdaanan ng bata. Fear na hanggang ngayon, anxiety, di ba? Yung mga yan. So, mahirap yan eh. Siyempre, kailangan ma-heal din yung bata diyan sa pinagdaanan niya na to. O siyempre, anak niya yun, no? Kahit pa Naman. kahit sino At naman only talaga. boy ni Alfred yan. Only boy pa pala, di ba? So, tingnan natin Tingnan kung natin kung ano hanggang resulta saan niyan, di ba? hahantong itong Yung pinaglalaban kaso na to, oo. Konsihal Alfred. yan. Okay. Okay, di ba? Ito naman, si Pokwang. May vaccine wala ng kami reaction ni matris. Di Bakit ba? nga wala kayong reaction? Nalulungkot ako eh. Wow! Wow. Ito. Or- Ano? Ako rin eh, mga bata kasi Kasi mga involved, bagets Rose. eh. Oo naman, correct. Ano Di ba? ba? All knowing Alan. Tsaka, Diyos ko, matrauma ba naman yung bata? Kasi hindi man tayo pwede nandun na yun, nasa kaso na yun eh, kumbaga. Hindi nga eh, di pa siya Hindi pa kaso. kaso. Yung reklamo doon eh, complaint pa lang yun eh. Nandun sa Kaso DOJ. complain pa lang, na-deny na. Then ngayon, Yun nga. nag-reconsider ka ng reconsideration for motion for reconsideration, na-deny na naman. Correct. Alam mo naman sa atin, puro evidence. Yun nga sinasabi ni Parang Alfred. lack of evidence May na. meron na siyang itinumiting Hindi naman ebidensya. ibig sabihin nun, yun na Hindi yun pa nga eh. rin daw Oo. enough. Alam mo, ang talagang, pinag-usapan na natin to dati. Ang pinagkataka, wala bang CCTV talaga doon sa lugar? Ay, ewan ko. Wala bang mga witnesses? Yun di nga ba? sinasabi ng kabilang panig na parang di sana meron na lahat yung ano na yan, nakita na yan at di ba? May mga proof. So parang ang dating, walang ganitong Obviously, pangyayari. wala. Siyempre, dalawa namang sides. Oo nga, yan. yun nga. May kanya-kanya silang version. Pero kung pwedeng Yun nga eh. mag-meet na lang sila halfway or ano. Ay, di ba, ako nga, ano ko doon, silang mga magulang, mag-usap, Yun nga eh. Yun pakita ang nila sa mga sinasabi. anak nila, baka naman correct. Tsaka sa pamamagitan na yon. Oh, within the doon. school yan, di ba? Dapat Hindi nakialam siya din yung school eh. Ano ba yan? Parang sa swimming. Training eh. Parang training sa labas. Ay, yun nga, di ba yung... Kung dati naman silang mga magkakaibigan. Yun nga, Tito. di ba yun ang claim? Parang dati naman Oh, magkakaibigan. Sabi. Di ba ito nga si Rene, di ba? Yun na, kinasuhan na yung Sinong Rene? Butterbone. Butterbone. yan. trabaho niya. Meron ng lumabas kaso ba? Basta may CIDG na kaso. Oh. Ayun. Eh, iba namang kaso yun. Oh, iba yun, di ba? Okay, ito naman. Ito, Oo, na-intro na eh. Oh, eto na nga. Si Pokwang may Oo, betsi na matris. kakaloka Ay may na magkajowa ulit. Anak niyang si Malia, mag-artista ba? Malia. Malia, oh. Oo, yun na nga Tito. Nakausap natin yan, si Mamang Poki. Oo, dyan pa rin yan sa ano. Sino paano yun? Ha? Kanang accent? Ni Ele, Poki? Oo. Oo, Poki. Oo, Mamang Pokwang sa press ko niya ng Cinemila 22 bilang meron siyang pelikula dyan, Tito. At nabanggit niya,
natanong natin siya about her daughter na si Malia na paganda ng paganda habang lumalaki. Oh, dito. maganda. Kasi nga, Pretty. may lahi nga, no? Naman. Correct. May lahing Amerikana. Ayan, habang lumalaki ang bagets, maganda ng paganda. So, tanong ko sa kanya, mag-artista ba si Malia, mamang? O magpi-P-pop girl bilang favorite niya ang Beanie at Cat's Eye, or magbo-beauty queen bilang parang panay din ng project. Ang galing-galing ni Bagets kung anong pinagagagawa. Nagpa-fashion show, ganyan. So sabi ko, anong balak niya at papayag ka ba kung mag-artista, gano'n. Tinanong ko rin siya kung bet niya pa magka-jowa ulit after nung nangyari with Papang, si Lee O'Brien, di ba? Na Lee hindi kagandahan. O'Brien. Ngayon, para wala na silang contact. Pati yung Bagets, wala nang contact with the Fadir. Oo nga, di ba? Oo, ganon. So, ito na. Pakinggan muna natin yung mga yung interview natin kay Mamang na may vetchin ang Saan ba yung interview? Mamang si Sino? Oh, yes. nagdadala Oo. Oh, yeah. May betchin kasi yung matres ko. So, yung matres ko kasi may betchin. So, kaya ang ganda-ganda ng mga anak ko. Diba? Ano na siya? 8. Anong gusto mo sa kanya? Maging artista, maging P-pop girl, maging anong plan? First of all, gusto ko siya. First of all, gusto ko siya maging responsable ng mga yes. Hindi, totoo yun. At saka, gusto niya maging artista o ano man, bahala siya. Basta masaya siya doon. Andun lang si Mama lagi. Ayan siya. Look. The phone. Oh, diba? Artist? Oh, Pak. Napakaganda. Buti na lang. Yung kakulitan. Maano rin may pagkakomedyante rin May pagkakomedyante. Ano nakita mo performer din? Oo. She loves to sing, she loves to dance. In fact, sa school nila, lagi siya yung, Bida-bida. bida-bida. Kami, ma'am, I'm gonna dance, Gabriella, yung mga cat's eye, mga ganyan. Isa, kakanta, kung ano-ano na lang. So, alam mo na, mana-mana. Pero, yung ganda, ibigay na natin. Wah! Speaking of ganda, pag-ano ka na ba? May nakipag-date ka ba? Or kamusta ka? Ayun ang hindi maganda. Wala, wag na. Hindi ka na naghahanap? Bakit naman? Wag na. Magtrabaho, magnegosyo, yun na lang. Diba? Kailangan din ng love. Hindi na. Kanya-kanya namang all by myself. Sumuko ka na ba? Sa love? Hindi. Wala na si God. Wala. Pero ako as much as ako lang, wag na. Hayaan mo na yan. Diba, no? Pero nagdumi. Ayan. Oh. Ayaw na. Kung siya lang daw, Tito, wag na. Wag na. Ayaw na niya. Napapasarap naman yung betchin. Kaya nga, di ba? Pero nakakaantok yun, di ba? Correct. Kaya Baka pag kumakain kayo ng mga Chinese food, di ba? After, So, pag kinain, maantok. Ano? Gano'n? Tutulog na agad. Sleeping Beauty? Or hindi ka pa kumakain ka, nakatulog ka na doon. Nakatulog ka na doon! While eating. Sure, no. ano. May ganyan ka ba experience? Nakatulog while eating? May ganyan ka ba po? While eating. Tanong natin yung friend natin. Yung isa na mag-eat. Hindi naman yata yung kumakain ng betchin. Hindi natin sure. Tawagan mo. Anyway, ito nga tinatanong ni Rose. Meron siyang entry sa Cinemalaya. Meron, Rose. Ba't kino-question mo? Nagbabalik si Mama. eto nga, nakita ko nga. Oo, 2 valid IDs. Na totoo naman talaga. Oo, ang last ng pelikula dyan was correct, true. Huli niyang pelikula, Rose, was yung Mercury is Mine na kay JP Laksamana. Ang tagal na nun. So ngayon, nagbabalik siya with 2 valid IDs. Ito nga, i-direct ni Direk Maan Asuncion Daniela. Nag-direct ng Blue Room na napakagandang movie niyan sa Cinemalaya. Best director siya dyan. Nung 2022. Tapos dito ay seryoso siya, Rose. Ito yung kwento ng, di ba mga Pinoy? Totoo naman. Oo, yung kailangan na. Kasi ang siya, senior na siya, may asawa siyang may sakit. Tapos yung may padalang, kukunin niya yung remittance na datong kailangan ng ID. Rose, ang masyonda, walang ID bilang, nasa laylayan yung character niya, di ba? Si Sylvia, si Maria Sylvia Kemerut. Oh, Rose, kailangan niya ng ID
Pero hinihingan siya ng Tuba. Ganyan din ang Oo. dilemma ko dati. Ay, Wala. oo, Kasi wala ka tayo, nga. diba? Hindi naman kasi tayo yes, yung mga... true. Oo. Basta ganon. Totoo. Wala tayong ID, di ba? Na usually, company press ID. Press Oo, wala- ID. wala tayong Pero company hindi ID. naman siya considered as Oo. official or Government. legal. Yes, correct. Government So sa issue. Pilipinas kasi yung ang drama natin dito, kung kailangan mo na ID, hihingan ka ng 2 ID, valid ID. At sa sa pagkukuha ng remittance, hindi basta Oo, dito, di ba? remittance pa. Kailangan mo ng Pera 2 valid. pa. Yes, kailangan Di mo ba? ng 2 valid. Wala ka nga ni isang ID dito. Alam mo, nung araw, di ko alam kung ngayon, ganun pa rin. Nung araw, nung kumuha ko ng passport, kailangan ng valid IDs. Oo. Oh, meron din. Di ba? Hanggang ngayon ba? Oo nga. Di ba yung passport Kailangan nga, isa sa magiging valid ID Exactly. mo? Pero para ever. makakuha ka, kailangan mo muna. Sabi ko, Oo. At kukuha like ang pinakamadali raw is postal ID, di ba? Postal Pero ID. para makakuha ng postal ID, Kailangan pa rin ng hihingan ka ID. pa rin ng ID. Oo. Correct. Sinek ko Diba? yan dati. Yes. Kasi di ba sinasabi nila, siya, Oo. government issued. Correct. Pero pumunta ako, kailangan daw ng ID. Oo. Kasi kaya ako kukuha. Dahil kailangan ko na additional na ID. bongga kung marunong ka mag-drive, edi may license. May license, Ano ka? oo, okay, di ba? okay na yon. Ano pa? Yun nga, postal ID ang isa sa pinakita ko, natatandaan ko. Yun nga. Pero kailangan mo pa rin ng Parang ID. Inaanda pa rin ba yan? Tinatanggap pa rin Ang ang postal? postal? Ngayon, baka Yes. ano na ngayon. Oo. Baka, Oo, talaga. isang postal sa mga Kasi ano. di ba meron na tayong Yung- national Yes, ID. National pero isa ID. pa rin yan sa mga ina-accept na government issued IDs. So yan, yung dilema ng mga tao nasa laylayan, yan ang gustong sabihin ng social drama na Two valid. valid ID sa Cinemalaya. So bonggang-bongga at ang billing diyan ni Pokey ay Marietta Subong. Natotoo niyang Ito ang name. pangalan. Nung huling ginamit ni Marietta Subong, ang tunay niyang name ay sa indie film na Oda sa Wala, nagwagi siya doon tito ng Best Actress sa Q Cinema Film Fest noong 2018. So sabi ko, naku mamang, baka magwagi ka na naman. Magwagi ka Kasi, dahil- sabi niya, hindi talaga siya comedy dito. Wala siyang patawa, as in seryoso. Sabi ko, baka naman Parang gusto ko pa naman. bumi-best actress ka naman dito. Syempre sabi niya, syempre sino ba aayaw sa di ba, sa trophy ng wala pa naman siya Cinemalaya Best Actress. So, yun, syempre. Push. Yan ang why panoorin. not? Yan ang papanoorin ko pa. Yes, isa yan. Yung kay Janine din, syempre Yeah, panoorin mo. correct. Yung kay Ruru, panoorin mo rin. Ay, oo nga, no. Okay, so Rose, ang Q Cinema. Ikaw, Ru, ikaw papanoorin mo. Wala as of now. Hindi ko alam. Ang problema kasi dyan may schedule ng... Oh, schedule. Tsaka yung sinihan Okay. kung saan. I-check mo lang yung schedule ng Q Cinema. Q Cinema. Iba pala yun. Q Cinema? Malaya muna sa Nobyembre pa ang Q Oh. Cinema. O ang Cinemalaya 22 Rose ay sa August 6 to 18. Yan Sa po. Shangri-La. Oh, na malapit sa lapit sa Yufu. Yufu. Shangri-La Red Carpet Cinema sa Siya. Mag-host ka doon. Sa Gateway Cineplex at sa Selected Saan? Ayala Cinema. Nung huli kong nag-host dyan sa Cinemalaya, yung director na Deads. Uy! Yung friend ko, di ba? Yun yung huli ko. Kaya hindi siya mag-host Kaya hindi muna na mo. ngayon. Pasyon. Pasyon. Ay, hindi kasi, si Francis Passion. Simula nung na-dead siya, hindi na ako nakapag-Cinemalaya. Kasi wala na akong pass. Grabe. Oy, Dati kasi lagi siya may entry every year. So, lagi ako may Ginagamit ka lang pass. ng best friend niya. Oo. Char! Eh, kaso na-dead siya. So, wala ako pass. Hello. Humanap ka ng bagong best friend. Baka Director. matakot na. Wala ka ng best friend ngayon? Sa, Sino best friend mo ngayon? Ano ngayon? Ay, mali mo naman. Okay, mga dire-diretso na tayo mga Martes. Dwayne Garcia, pagkatapos maging new male recording artist, bibida naman sa pelikula. Page Yes, D, do you know bida Dwayne rito? Garcia? no! Ah, you should know. I know. Oh, yes, of course. Talaga. Di, Asan okay siya? yan. Okay yan. Si Dwayne naging... Yan ba yan? yes. Siya ang nanalo recently lang ng new male recording artist ng PMP Star Taray. Awards. Okay. Taray naman pala. For music. Si Dwayne ay under Star Music din. Okay. Wala bang old? Old. Old ano? Male recording. Ito, new male. Wala bang old male recording artist? Dahil na-mention mo yan at naisip mo yan, Ah. gusto mo i-sponsor mo na yan para Empress. Pero wala tayong music award, so Sponsor sorry ka sa ka pa Sponsor rin. Star Oo, Awards. correct. Anyway, after nga na manalo siya for that category sa Star Award for Music, congratulations, Dwayne. Siya naman ay ilo-launch. Ay, actually, may nagawa na din siyang movie. Meron. Introduction siya dun sa with Ruby Ruiz and Jelly de Belen. O, pelikula mo yun, di ba? Oo,
mga title Mancha? nito. No. Maganda yun Hindi eh. Mancha na nalabas naman? yun. Maganda Eh, yun. naalala ko. Hindi. Oo, maganda yon. Under Direct Jobentan din. Ano ba yan? Fairness. Kasama Nakalimutan si natin. Miss Sheila, ano? Yes, Yes. oo. Sis- Ano nga, remember mo ba ang title? Yan. Family yun, parang family yata. Eh. Family Feud. Hindi. Gusto nyo i-google na natin. Oh, sige nga, please. Nakakaloka. Ikaw, But PR, di ba? But anyway, Family, alam mo, ano na ano. to eh. Yun, ang bago niyang movie ngayon ay #uploading. Kumbaga napapanahon tong bagong pelikulang ito na uploading dahil tinatampukan din po ito ng mga personalities mula sa bahay ni Kuya. Ayan, Yes. makakasama niya dito sina Zeus Collins, Don Zeus. Chang, Si Zeus. Sus. Zeus ba? Zeus Zeus, Collins, Don Chang, Aljon Mendoza. Alam ko na. Eka lang, Elisa Borromeo. Ito si Elisa sa recent At Dylan PBB, Iturralde. Ayan. Ano nga? Outside de Familia. Outside the Ganda yan. Familia. Directed by Joe Joventan. Bentan. Ay, Itong direct. #uploading ay directed din by Joe Bentan. Okay? Ibang production nga lang, di Tingin ba? dyan, oh. Red Management, di ba? Kasama din dito sina Irma Ablawan, Dennis Padilla, Arlene Mulak. Ayan. okay. At ang alam mo ito, pinakamasugit na tindera. Naku, yan yung nagme-mega nun eh. Si Sino Bernie nga ulit, Ay, bro? talaga? Oo. May issue kayong dalawa? Hindi naman, may nagsabi lang sa akin. Sino? Ay, yung dati na yun, di ba? Sino dyan? Si Bernie Megan, Batin. oo. Bernie May Batin. nagsabi lang sa akin. Wow. Ay, ang idol ka niya. Che. Ay. My God. Guess natin dito. Okay, ayan. Nag-upset ako. Anyway, mula ito sa Red Concept Event Management Services sa direksyon nga ni Direct Joventan. Ipapalabas po siya hindi lang sa mga sinihan, pati sa mga School. eskwelahan. Yan, yun yung kwento. Meron na ba? Nangyayari dito ang kwento nito. Yan. Meron na ba, Ro? What do you mean? Wala yung schedule. Wala pa eh. Wala pa akong balita. But anyway, ayan. Send natin tong link. So, abangan natin. In fairness kay Dwayne, Oo, ano siya, promising siya, doon pa lang sa Outside the Pamilya. Doon, nakita mo na So ba? nag-artista din siya, Yeah, maliban sa oo. pagsissinger. Bagets pa tong batang to at Parang siya ang promising. sila ang producer nung movie. Nito, Oo. Tama ba? Red Concept, hindi ko alam. So, Hindi ko alam eh. Basta Red Concept nilike Event, Dwayne ang management producer? ka. Pwede rin nga. Oo, pwede. Nilike nung Yeah. mami niya yung yung I post did. ko, yung sinare kong post. Ayan. So, congrats. Abangan natin kung ano pa yung Abangan mga natin si update Dwayne dito Garcia. sa movie na to. Okay na, Mama. Abangan mo, John, ah. Mo, sa mga dahil fans dyan, kailangan mag-meet kayo ni Bernie Batin. Ayoko. Si Dwayne na lang. Eto mga Mas bet mo si Marites, Dwayne. Indeed. SB19 fans, nag-alala kay Pablo na hindi maganda ang lagay habang nagpe-perform sa Araneta. Correct Ito dito. siya, steak. In fairness, ang pogi ni Pablo dyan nung fit yan, no? Oo, nung Saturday sa yan sa OPM Con. Ang gwapo niya ng gabi niya. Pero tito, yun nga, nag-worry ang 18 o ang fandom ng SB19 dahil kapansin-pansin, ayan no, kanta-kanta siya, tila unwell o hindi okay ang lagay ni Pablo na mag-perform ito sa Pure Gold OPM Con Generations 2026 na ginanap sa Araneta Coliseum nga nung Saturday, July 11. Nag-alalang 18 tito dahil hindi halat kita mo nag-struggle si Pablo doon sa part na Ay, tapos inaawit na niya. pala to. Oo, yung kamay niya nanginginig na gano'n, no. Inaawit niya yung inaawit nila yung wakas na song. Ay. Ayun, parang iba talaga yung Iba yung niya. pakiramdam. Pero nakakanta siya ng maayos. Oo, in fairness. Pero yung, alam mo yung may tremors, yung kamay niya. Bakit? May hand Baka tremors. tsaka ginagano niya ilong niya, baka may hindi Oo. makahinga or something. Parang, oo. Tapos yung ginagano niya yung kamay niya. Kasi talagang nag-shake eh. naman. So makita mo talagang nanginig yung kamay niya, tapos nag-shake din involuntarily, kaya itinatry niya itong kontrolin. Kita rin sa mukha niya na parang hindi siya okay, pero sinisikap niya pa rin mag-perform. Nakaka-worry rin yung hands, yung hands tremor na tinatawag dahil posible raw na sign ito ng anxiety o panic attack or pwede rin exhaustion o fatigue. It could be anything talaga. Basta he looked unwell and he wasn't his normal self nung gabing yon. Kaya nag-aalala talaga yung mga fans. Mapapansin din dun sa dance break part ng Cream Zone number ay tila unsteady rin ang galaw ni Pablo kaya kahit pinipilit niyang sumabay dun sa sayaw. At natuwa ang fans dahil makikita mo na si Stel panay ang tingin kay Pablo. Tila chinecheck niya kung okay ito. Obviously ay napansin din ni Stel ang kakaibang galaw ni Pablo kaya nag-worry din ito para sa kanya. Ayan no, tinatanong niya, okay ka ba? Tingnan mo.
Oh, gumagano siya. Wala siya sa ilong niya eh. Baka may sipon or baka Sabi, may hika. Hindi kaya? Oh, Hindi kami sure. Oo, Ano to? nag-inhaler daw eh. Tapos inaano siya ni kaya mo pa, kaya mo yun, sabi. Ninenervyos kaya siya dahil solo niya? Pero parang hindi naman. Sanay na yung mga Kaya mag-perform nga eh. eh. Kaya sobrang talagang siya. Baka may ano talaga. Worry ka Baka talaga. may sakit talaga. Tapos pinilit na lang kasi syempre, Well, alam, yes. love ang mga fans. Baka nga may hika moment siya that. Baka pinilit mo. Aalamin natin. Ako At pa one talaga. point, Alamin natin yan. Tapos yun nga, ayun, tapos may one point na nagsasalita si Stel at pinapatawa yung crowd dun sa Big Dome. Habang tayo silang 5, makita mo na paluhod dun si Pablo sa sa stage. Tapos sinisikap, ginagano yung right hand niya nga kasi yung kamay niya yung kamay niya nanginginig. Tapos, Delikado rin. during the finale number nga na magkakasama na at ibang artist, yun yung tumabi na sa kanya si Stel. Tapos tinatanong siya talaga, tinatapik-tapik yung balikat niya. Parang, kaya mo yan. Ganun ba? Grabe naman Ba naman yung pagka- tapik mo Eto yung talagang inaalalayan. Yug. Tuwang-tuwa yung fans kasi inaalalayan siya talaga ni Stel at nag-aalala talaga kay Pablo. So, isa si Pablo sa pinakaunang umexit nung yung magkakasama sila finale prod. Ayun nga, nakita Lumabas ko. siyang isang. Yun na ba yun? Isa siya sa unang lumabas talaga. In all fairness, kahit ganun ang lagay ni Pablo, ang init, that night sa OPM Con, Mainit? sa being the Akala ko dyan ang init. being the true professional Akala ko naging mainit ang ay nagawa po rin yung lahat ng number dito ng SB mula sa opening nilang Ghetto hanggang sa high energy nag-noipi pa sila with grabe bigay na bigay si Pablo dun sa with Bamboo. Ayaw nga pala, Oo, grabe napapanood high yun. energy Oh, yung performance. mga Hindi mo clips. mahalata doon yung niya na meron siyang pinagdadaanan that night. Yung ang dami lang prod bilang sila naman talagang headliner that night sa sa OPM Con. In short, naitawid lahat yon ni Pablo bilang isang true professional, Tito. Bilang the show must go on naman talaga kahit may mga Oo nararamdaman, naman, di ba? Diba? Gaya ni po, masama pakiramdam niya, pero tuloy pa rin siya. Ano dahilan? Okay ako Oo. Eto na. The good news is, the following day, Sunday, kahapon, na umuulan-ulan, meron pang Ang bilis ang shifting ni po, Okay ako. Kahapon dito, Na-shock siya, no? meron may live basking. Basking, alam mo yung Yan. basking? Oo, Nag-basking siya sakali, dyan sa may BGC sakali, dito sa atin. May Sino yan? Sino? Si Pablo. Mag-isa lang siya. Solo siya nag-basking dito sa may BGC. Ganon. So, ibig sabihin, kinaya naman niya. May ulan-ulan pa kahapon, di ba? Rose? Kinaya. After the Ngayon concert? Oo, the following Oo, day. like, Oo. Hindi. Ang grabe naman siya. Pero ano nga kaya Pag napanood yun? mo siya doon sa basking niya, parang as if Parang nothing wala na. happened. Oo. I will ask that, promise. Sige. By Tapos yun na, Thursday, hopefully. kinanta niya doon sa kanyang live basking ang nangyari? bago niyang kanta, mga bago niyang kanta mula sa bago niyang ilalabas na solo album dito. Solo na? The Middle, bilang middle child kasi ito si Pablo. Ayan. I-release ang kanyang bagong solo album dito sa Friday, July 17 at meron din siyang launch show solo niya naman. Mo, pagoda siya di Pagod. Sana Yan ang- kayanin ang energy niya, ha? Oo, yun. Sa The Crossroads Center yan sa QC. Yan. Sa Ayun, Crossroads. sa may Sa may St. Timog. Mary's. Correct. Timog or Tomas Sa may Morato, Saint mga mismo, ganon. doon Oo. nga. Doon ginanap Scout area. yung finale, di ba? Remember. Ayun, mukhang okay naman daw si Dati siyang Pablo. shirt. Otherwise, Hindi na ngayon. hindi siya nakapag-basking kahapon dito. At saka malamang meron ng official statement ng di ba? Or may post na siya about sa kanyang health. Pero wala naman. Wish lang na 18 na sana ay magkaroon ng sapat na pahinga si Pablo at ang mga SB19 members bilang sila ay marami pang gagawin. Napaka-busy. Aalis sila. Oo, sana wag sila ma-overfatigue lalo na't meron silang Lollapalooza sa Chicago sa July 30, may Summer Sonic Music Festival sila sa Japan sa August at meron silang Global Spin Live sa Grammy Museum sa LA on July 28. So, todo-todo ang ganap. So, sana kayanin ang kanilang mga katawang Aalis sila lupa ng at wag silang magkasakit. Yun lang naman. Yes, Aalis Rose? sila ng July something. Wow, ha? Next week Updated yan. ka, ha? Oo. Pray natin ang Palab ka. Ikaw po, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ano ba? Tanong ni Anino? ni Senator. Kung okay ka. Senator. Hindi. Baka umiyak ka pag hindi ka tinanong kung okay ka.
Kamusta? Kung kamusta? Ayun nga. Di ba? Kung kinakamusta. Hindi naman pala senator na isip. Hindi senator. Ano? Ay, nako. Di ba na sila? Ayun, basta Sa nga bayo. sana laging okay ang ano. Magdasalin na si... At saka, hindi lang si Pablo, lahat yung di ba? dahil Sa hectic na schedule Oo, nila, at saka di ba? yung energy din lang nila pag nagpe-perform, grabe Correct. naman talaga. Walang- Nakakaubos ng lakas. Kumbaga hindi sulit na sulit. Oo, talaga naman. Oo. Pero sana, kaya ng kanilang energy hanggang sa Tagal pa. hanggang sa dulo ng ano nito. Ang dami lang, fully booked sila, I'm sure, hanggang sa dulo ng taon na ito. So good luck. At sana okay si Pablo. Okay ka ba, Fu? Okay ka ba po? Rose, Sinasabi, ano ba yan? sinasabi kasi ito si Rose Garcia. Bakit ka nagsa-sign language kayo? Ito may sinasabi siya. Kasi, di ba nakasabihan kami maingay? Pagka, Kaso hindi ko naman maintindihan kung ano yung So, ano sinasabi. gagawin natin ngayon? Pag ano daw, kapag may video, maingay. Oo. Ngayon, nagsa-sign language Hindi ko ka. naman Ano ba maintindihan. Alam mo, yan? Ay, nako, ganyan talaga. Nililista. Diretso lang Pag yung tayo. may maingay, lagi nasa listahan si Rose sa maingay. Ay, mga Marites, diretso na tayo mga Marites. Ito naman si Diego Loizaga, aminado si Sofia Andres sa kanyang The One That Got Away. Ilang beses na niya sinabi yan. Oo, di ba? Pero nakakatawa din sa interview niya, di ba? Interview niya saan? Interview niya kay Cordial, kay Ma'am Charo Cordial, my favorite. Ay! Maddox Jewelry. Wow! Marites, may interview sa dyan. Dami-dami mo ng favorite. Bawal Parami lang, ba? parami. Di ba, Rose, favorite natin yan? Parami ang favorite to. Si Maddox, of course. Oo, At si favorite Charo ko din yan. Favorite ko yan, si Favorite Fu. mo din yan. Favorite ko rin niya si Ma. Ay, pagalitan nga yung editor dahil dyan. Ano sana Ah, meron truly? Dahil, Editor ni Fu o editor mo? Editor ni Fu. Brad. Ha? Oo. Mega. Hindi mo alam yun, kwentong yun. Ah, totoo ba? Oo. Sino Ayun. daw? Basta Editor may, mo rin na pagalitan. may napagalitan na tao dyan dahil nga. Yung dati? Oo. Yung dati? Oo, True. pagalitan nyo. Ang alam ko, hindi yan, ah. Hindi yan yun. Oo. Ayun, alam ko. Hindi. O sige, Ayun, sabi- mag-usap muna. Mag-usap muna kayo. Ano talaga? Natin pag-uwain na sabi sa akin ng Hindi, current editor. Ay! Hindi yan. Sige. Ang alam Hindi. ko, di ba? O, pareho Hindi. kami. Okay, mga maritesting na, diretso na natin. Diyos ko, eto na nga. Tapos na yun, si Diego? Hindi. Eto Diego. na nga. Gusto niya yan. ayos sana ni Diego. Kaya lang nga, iba na yata partner na, hindi ko kilala kasi Sino si ba? Diego masyado eh. Hindi, Meron na siyang anak, di ba? Oh, Sa may anak na kanyang siya. partner. Partner Ewan ko kung niya. sila pare. Hindi na yata sila nung Hindi sila naman pa ba? yata. Meron na siya? Oo. Live-in partner? Gi- Amigo. Nagkaanak. Nagkaanak Nagkaanak. sila. Diego. Oo, yun Yes. ang kanyang ano, di ba? Kasi nga, marami siya sinabi niya kay Ma'am Charo, my favorite, di ba? Tapos, ang nakakatuwa, yung nai-reveal niya yung, meron siyang bibigyan ng diamond earrings nung babae na mahal niya. Hindi niya minention yung name. Alam mo ginawa ng babae, hindi niya tinanggap dahil gusto raw niya luxury bag. Ay, talbog. Kwento ni Diego yan. Pwede Diego yan. Itong kay Miss ikaw nga. Charo, in all fairness. May vlog bongga ang siya. mga interview niya May sa vlog mga... siya. Oo, Oo, parang may vlog na yung siya. part ng Maddox Jewelry Shop. Alam, marami nakakakilala dyan, maraming Big time. may gusto o clients or ano. Nakikita ko kasi yung mga nag-ano ng habang nagagano ng alas, nagkukwento. Oo. Tapos ang dami niyang napapa-reveal. Si Diego ba merong inarin na alahas or Usually sit down yan, interview lang? Hindi, Hindi, may lagi niya tinitingnan alam. siya. Baka nga yun yung sinabi na Oo, may bibilin or something. Oh, may bibilin pa rin siya kaya nag-uusap sila tungkol doon sa Kasi balak alam ng bilhin. si Charo, ano siya eh, Machika. Marites. Oo. Marites Oo, siya eh. super marites. Super Marites din siya. So, Kaya favorite ko siya. Oh. habang kinikeme yung mga ano, uy, ano ba ibibigay mo yan kay ganito? O ibibigay mo yun sa ex mo si ano. May ganun pa siya. Uy, bakit dati? May Oo, mga ganun mga ganun pa. pa. Oh, si Alam, Mamchi, updated favorite ang kita rin, bako. Mamchi, ah. Oh. Yun Diba? na. Okay. Yun lang. anong sinabi about Sofia? Ha? About Sofia. Yun lang, gusto niya rin makausap sa, gusto niyang maayos sana. Alam mo, kaya lagi niya hindi sinasabi na Oo. totga niya si Sofia. Oo. Pero Okay. Alam mo, siguro wala silang closure. Hindi ko alam. parang, oo, Di no. ba kaya, parang gusto niyang maayos. Alam mo, mga bata pa kasi sila nung time na yun, Rose, di ba?
Pero nakita natin yun nung sila pa. Yeah, diba? as in. Tuwing ni-interview natin, sila lagi magkatabi. Mismo, Tapos oo. yung Sofia nagsiselfone. Mismo, nakikita ko pa yan sa ABS, lumalabas kasama ni Diego. Sofia, Mga Andres. bagets, mga bagets Hindi pa yung sila. Sofia na nag-reveal ng ni Bossing at ni Vice. Sophie lang yun. Sophie lang ba yun? Grabe ka naman. Hindi ka makamove kay Sophie. Anong hido nun? Pero Permasi. panoorin niyo yung mga revelation, mga storya ni Diego. Talaga matutuwa rin kayo na siya rin siyang marami rin siyang pinagdaanan. Depression, tapos bilang Oo anak naman. ni Cesar, tsaka ni Teresa Loizaga, na alam niyo naman ang nangyari sa mga parents. Ayun po, mga Marites. Pero mukhang okay naman yun si Diego. Oh, at least no. okay naman, Ko di yun. ba? In fairness, Bet buti ko na yun. ano siya, Ganda ng katawan. naka-recover siya from that. Oo, meron siya May show ka ba sa episode. TV5? May show pa siya sa severe TV5? depression. Wala na. Hindi ko alam eh. Hindi ko masyado. Tanong Wala natin rin kay- siya sa Viva, tito, no? Oh, Parang yeah. wala na siyang Oh, movie. Tanong natin kay Ma'am Charo. Wow. Sino mo taga-report mo? Si Diego ba o si Ma'am Charo? Si Miss Charo. 2 in 1. Oh. Okay, Naitulog mga mo. Marites, ito naman tayo. Another favorite ni Mr. Fu, Elis Hoson, pumalag. Di raw jowa ng politiko. Favorite mo pala yun. Ba't kailan ko naging favorite? But anyway. Ayaw Hindi, ni si Elise Makoy. Hoson, nag-post lang siya sa kanyang social media account ng kabayo. Nakalagay doon, "Oh, what a memorable riding day with Luna Girl." Yan, kasama nung kabayo. Tapos, bigla na namin nag-comment. Ay, tama Ayan ang na. comment. Si Auntie, na makapag-flex nangangabit lang naman yan ngayon sa politician, Alo. kaya nakakabili ng Aloka, luho. si Loisa. Ba, sumagot si Elise. Nangangabi. Sabi niya, haha, not true. Grabe. Pero kasi parang last year, No. yung late last year, bago pumasok ang 2026, sinabi na niya yan kasi lagi na lang siya naiintriga na nga ano siya, kung may keme ng politician or parang number 2 siya ng politiko. May ganun nga. So sinabi na niya na hindi, wale. But Chismis. anyway, titingin na kayo dyan. But anyway, eto nga, tinawanan niya, not true. So si Elise Hoson po ay, alam niyo naman na naging sila ni McCoy Dubs. Charot, hindi, McCoy De Leon. May Junakis. Na medyo nakis, may daughter sila. 2025 sila nagkahiwalay. Tapos, ngayon, after nung mahiwalay, actually, parang kahit nung sila, parang nababalita na eh. Na? Yata, na may mga politikong umaaligid. Sandali, sino huling na link kay Elise? Hindi ko alam. Si Kobe Paras, di ba? Hindi naman After- politiko si Kobe. Hindi, hindi. I mean, after ni Kailin. After ni Kylie. Oo, naling sila ni Kobe. Pero- Naging sila ba? Official? Naging sila Nino? talaga? Ni Kobe, saka si Elise? Karoon ng something. Something. Oo. So, Pero hindi rin nagtagal. Tapos, pero yung pinapangalanan ba yung politiko? Hindi Hindi naman. naman, oo. Wala Pero naman. bakit kaya- Ay, Gusto mo bang pangalanan? ay, ba't knows mo ba? Hindi ko nga alam. Dahil ang tanong ko. Hindi ko rin knows. pero bakit nga ba nalilink si Elise sa mga Sa mga ganyan. politicians? Eh, kasi Rich yung- politicians. Kasi nga, Alam Pero mo, yung mga baka, tip, baka diba? ano ba, naku-question nila yung lifestyle ni Elise? Yun. Normal Kaya ba? isulat ka tulad nung na si auntie mo. Parang nung isa natin kilalang actress na gano'n din. Diba? Bongga ni Diba? lifestyle niya dahil. Bongga rin, medyo naktin. Ayun na. Tsaka yung biniline item mo nung nakaraan. Lifestyle din. Wala naman Politiko Junak. din ang Hindi naman, wala naman Oo, Junakis. wala man Junak. Oo. Walang Junaki. Pero mga din. Correct. Starlet. Ah? Charot! Hindi. May mga artista. Grabe sa Mga Starlet. artista. Starlet ba si Elise? Hindi naman. Hindi Uy, naman. alam mo ba, wait. Alam mo, may kwento ako kay Elise. Yung bago-bago pa yan. Tuwan-tuwa ako sa kanya kasi ang ganda-ganda ng mukha Oh, niya. ganda ng mukha. no? Tapos sabi ko sa kanya, nakasabi ko siya sa hair shaft. Tapos kasama pa yung mami niya. Tapos si mami niya, na nakita niya, kinakausap ko, lumapit. Tapos parang binantayan kami. Sabi ko, mother, huwag ka mag-alala. Akla-aki. Ay, may ganun. Pero hindi. Actually, alam di ba taga-Bataan niya si Elise? As in, same town namin. Nun. Kaya pala dami mong alam. Tapos, Tsaka ano yan, dati natatandaan ko. At taga-Mandaluyong din. Ay, As in, grabe naman. walking Kaya distance from pala. our house, yung kanilang bahay na, di ba nagkaroon sila dati ng restaurant doon eh. Pero ngayon, parang close na nila. Kaya pala. punta na na Makakaya pala. Ako nga nung nag-picture, direct selfie kami ni Elise noon, tapos may isang producer na babae na nagpasikat ng isang love team. Tinatanong niya na,
kung sino daw yung kasama ko. Sabi niya, ano ba yan? Ba't hindi pa siya ano nun? Hindi, kilala na siya, pero parang kino-confirm niya, sino yan? Sabi, artista ba yan? Sabi ko, oo, artista yan. Di ba ABS siya? Oo, buti naman kilala mo si Elise. Nakilala ko siya doon. Doon sa, Oo, ano, sa salon. Nung Pakilala sa'yo. Hindi alam, syempre tinanong ko. Nagpa-picture. Pareho kayong close sa may-ari kasi ng ano. Oo, parang sponsor Hair, siya dati. ano, Hair hair shaft, craft. oo. Tapos yun. Maganda nga mukha ni Elise. Maganda yung no? mukha niya. Pero hindi naman siya, Ano? retokada. That time hindi. Ewan ko Pero lang ngayon. At that Parang may- time, hindi. Kasi maganda. Bata pa siya nun no? Oo, Ay. pero nag-ano na Ang siya ganda noon, ABS na siya noon. Naturally, maganda na yung mukha niya. maganda na yung mukha niya. Kasi parang merong chika rin na parang may nabago nabago. eh. Oo, later on. Ako pansin ko. So noon pa, siya ay maganda na siya. Isimula pa lang PBB Day, sa after. Pretty na siya. Pretty Oo, naman pretty. talaga. Maganda talaga yung Maganda mukha. mukha. Pero ngayon, pag makikita mo, parang Parang may may- nabago. oo. Hindi ko pumayat ba siya lalo? Pero hindi, may payat din naman siya pina-enhance before. ba? Oo. Or, di natin Pero para sure. lang may Oo nabago. nga, oo. Napansin ko rin parang, ay, oo. Parang di naman nabago sa kanila kung may nabago. Mabago. Eh, ano ba? May pera kami pang pa-enhance, Yun di ba? na. Ganon. True, di ba? Kamu si Poo, di ba? Hindi yan na-enhance, Ay, wala talaga. Oo. Natural to from head to toe. Wow. Pakita nga nun to. Sige nga. Huwag na kayo magdesisyon. Ano na to? At saan na tayo? Ito na kay Nadine Lustre, Ay, part 2. oh. Dahil nga tinatawag siyang Parang president, part 2, pressured siya at may panawagan sa lahat ng turista sa Siargao. Panoorin po natin. Yes, ano doon? Balik na ako dun sa Siargao and I believe yung show parang obviously it Si tries to Polly. showcase the beauty ng lugar. Yes. But with the parang things happening also now, like with the over-tourism, yung mga medyo may tensions with the locals and some disruptive tourists and yung sa infrastructure. So, parang yung thoughts mo lang doon and parang siguro para natin Bet ko yan. ipoprotect yun. Ginoo. Especially for you who has been living there for a while na. Uy, dumating na si really the Bunso. goal of Love Siargao is obviously like what you mentioned is to really showcase the beauty of Siargao, Dumating na siya. the island and its people. And as much as possible, we wanted to show the side of the real side of Siargao, which is more about community, and really just like yung totoong Siargao, because what really I think what is really paano ba yung hindi ko lang kasi gusto about how social media is portraying Siargao are all the things that it's not. There's a lot of things that have been on social media na it's about hooking up, it's about partying, it's about, all of these things na hindi naman talaga ganon yung isla. I think over time, it's really just because nagkaroon ng culture na ganon. Like if you would go to Siargao before, like a few years back, it's really just a nice, quiet place where you can meet beautiful people, and would feel at home. So parang nalungkot lang ako na biglang gano'n na yung image niya on social media and just seeing everything. So we would talk about it to our friends who are on the island na parang sana mabago yung gano'n. So as much as possible with Love Siargao, we really wanted to showcase the best of the island and what the island really is. The thing is, I feel like because, parang it's an exchange na because tourism is growing on the island, it also welcomes the kind of tourists that are not the same kind of or quality of tourists that the island has had before. The ones who are mindful, the ones who really deeply cared about the environment, Ilang the ones oras who daw yung care about the kainat? people. So ngayon parang naging 3 hours. Parang naging na siya, mas naging Natawa. I'm looking for the right word to describe it. Parang mas naging yun nga, bumaba yung quality ng tourists that are going there. Now, Ay, bumaba it's yung known as a quality. party island.
now it's known as like, you see people, and I experience this a lot of times, like I would be eating at a restaurant and there would be people in the other table who are not Filipinos na parang talking down on the servers, ganyan. And of course, that wasn't something that existed before. So yun, it's really just unfortunate that in exchange of the island being so well known, nakikilala na siya ng mga tao na hindi din quality tourists that the island used to have. And parang do you also feel protective din in a way? Kasi, it's very close to your heart. And sa tingin mo, in what little ways you think parang you can help din in maybe preserving that? I'm more protective of, I would say, the people. Parang if I really hear someone na talking down Pakuan ay on a naman. server or like someone who works at like the restaurant, ganun, mga locals, it really doesn't make me feel good. And the thing is, most of the time kasi like these people don't really fight back, obviously, because they're working there, so hindi naman pwede. So there are times naman din na parang I tell people off. And there was an instance that I did na parang sabi namin, there's a way for you to talk to her properly, parang ganun. Di din naman kasi tama. And you as a Filipino, syempre parang, wag naman ganun. Parang you're a visitor here. You should respect the people here. And you should respect the place. So, Way to be yeah, lang yan. I think in some way, activism helps as well. But hirap din naman kasi to control, people that are visiting. Hindi mo naman pwedeng i-screen yan isa-isa. Tignan mo yung ugali nila, tignan mo credentials nila. It's also really hard because we want quality tourists, but we want tourists also in general. And yeah, I'm honestly wishing that the island is the same as before. Oh, di ba? At least okay na? pinanood nyo, ha? After 2 hours. After 2 hours, di ba? Meron Akala ko, kasunod sa inyo? May next episode. Akala ko sa next episode na matatapos. Oh. Di ba? Anyway, mga Marites. Okay na, mga Marites. After na din, oras na para sa mga in the showbiz item. Ito natin, Chick of the Week, brought to you by Ugbo 24/7! Dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best dahil sold kayo nonetheless, mga Marites! Ugbo 24/7! Ito na, mga Marites. Maris Racal, spotted na may kasamang mystery guy. Bagong jowa nga ba or PR stunt lang? Enthusiastic, Yes. Ito na nga, Tito, spotted ang lola mo, ayan, lola mong Maria sa isang undisclosed airport at pero din, ayan, nasa loob sila ng parang shuttle bus sa airport pa rin. Kung bakit ang photos nila online, Tito, at parang may something sila ng mystery guy na ito. May parang Ang ganda pabulungan. ng bag ni Kuya. Ay, oo nga. Ano siya, di ba? Goyard. Ay, Goyard, oo, oo. Tapos yung parang bulubulungan sila dun sa sa isang picture na yun, nasa mga sila. Isang sulok. Oo, ng airport. Ba't po ng tao sa airport na yun? Sila lang. Ayun. So kapansin na tila cozy ang dalawa, Tito, ng lalaki na sinasabing foreigner daw. Diba Singapore? Ayan. Kumalit ang photos na yan online. Tapos, ayun na nga, ito na ang tanong ng marami ay, pumapag-ibig na ba ulit si Maris? Ito na ba ang bagong lalaki sa buhay niya? Kaya lang, may mga nagdududa rin dito na, kasi parang, ba't parang, wala kasing picture man lang. May iba pa kasing photo sa lumabas. Wala man lang nakaharap Mukha? si Guy. Oo. Okay. So parang, Sinasadya. Tsaka may history na si Maris. Di ba yung sa Cup of Joe, na akala natin nagde-date sila nung Valentine's ba yun? Yung Oh, pala yung kasama sa music video. Kaya nga sabi ko, Yun di na kaya nga. ano Ayun yan. na nga. So, nagdududa. Sabi na baka nga raw PR stunt ito. Dahil nga, kasi kung talagang paparazzi shot yan, definitely, iintayin mo humarap yung lalaki, Oo ilalabas naman, mo diba? siyempre, gusto mo makita Para yung nakapost talaga. Oo, mukha nung guy. Ito nga parang, baka orchestrated yung mga yung mga shot nilang yan, di ba? So,
Ayun. Kasi pag ganyan, you'll make sure na nakuha mo talaga yung mukha nung guy para hindi na siya mystery guy. Oh, so ayan tito. Posibleng ito ay sponsored or ano, baka merong di ba para Kasi collab, branded. yes, branded content or Especially- sponsored Kemerut, ganyan. Total, usong-uso yan ganyan, di ba? Alam mo naman ngayon, di ba? Marami mga ganyan. Alam mo, Pa-under feeling ko sa ano social yan? media. Di ba posible yan, Rose? Naisip ko rin yan. Okay, so antay. Kasi pag naman niya, ipopost naman ni Maris kung talagang totoo, di ba? Ang At huli saka kung paparazzi shot, makikita yung mukha ng guy. yun na nga. Yun nakaduda. Alam mo, iba pa kasi mga shots lagi Halatang talagang nakatalikod. pa. To. Feel ko talaga yan, content diba? or something. Pwedeng PR camera o baka nga branded content. So ang huling naging jowa ni Marie, siyempre ay si Anthony Jennings Patito na naudlot ng pumutok ang chika na pinagsabay silang dalawa nung non-showbiz girlfriend for 7 years na si, tandaan mo ba yung name? Di na, pakailam ko ba? Jamela Villanueva. O di ba wala na sa kamalayan natin? Jamela Villanueva. At muntik na makancel ang dalawa noon. Sila si Anthony at si diba? si Maris. Nag-public apology ang mga ito. At nakabangon naman muli ang kanilang mga career. Ang huling karelasyon talaga ni Maris ay si Rico Blanco, syempre, na tumagal ng 5 taon at nagtapos noong 2024. In fair bongo ngayon si Maris dahil umaani siya ng Best Actress Awards para sa kanyang critically acclaimed performance sa movie niya na Sunshine, directed by Antoinette Hadaone. Ganda ni Maris, Oo, in fair, di ba? Kahit na nagsisimula pa lang yan, maganda. Oo. So ngayon, as of now, wala pang any post or any kuda si Maris tungkol dyan. So wait natin kung totoo nga yan o talagang PR Kemerut lang yan. Huwag natin masyadong patulan ng Sinusohin. bongga. Oo. Feel ko talaga Kasi, PR. pwedeng PR Keme. Diyos ko, kami pa ba? Kasi dahil, halata mo sa shots. sa Ano shot to? kasi. Kung paparazzi, kununan mo ng mukha nung guy. Orchestrated, diba? Oo. Siyempre, mas una mong kukunan pa yung sa gay dahil yun yung Yes, correct. question mark. So, ayun. Alam nyo na. Okay ka ba, Mr. Fu? Okay na okay. Bakit? Wala ka bang okay na okay panginginig? ako. Wala ka bang panginginig? Love ko yun si Maris. Wow. Ay, bakit? Wala lang, love ko si Maris. Napanood mo talaga? kasi yung Anthony Jennings sila. No? Plastic ka talaga eh. Di ba Love ko si Maris. Series of... Tapos bet mo rin si Anthony. Oo. Oh, ay kung sino mauna. Oh my God. Kakalo. Sasabihin ko talaga, may nauna na. Ay, sino? May latest ba yan? Sino mauna sa inyo ni Maris? Kay Anthony? Hindi. Hindi ko sino mauna, Mali si naman. Maris o si Anthony. Oo, mali Ah, sa'yo. Sa akin. Oh my Bakit sino? Naligaw si Ay, Ro. naligaw. Para may Ibang blind page. eye. Oo. Para may Abangan gusto na lang natin i-reveal. kung ano yung... Gusto mo ba i-reveal ko? Paandar ni Marie. Correct, kung totoo man yan or what. Okay mga Marites, ang ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7. At para naman sa ating mga kamarites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share at subscribe na rin sa at MU Entertainment YouTube channel. Mga Marites, Aubrey Caran, bida sa horror film ng Biba. Bilis, Rosario. Ang bilis at alam nyo yan dahil nandyan Dahil tayo pinapanood kanina tayo lang. parate, di ba? Na-advance, Ng Biba. Ayan. akala ko ni Aubrey. Nandyan tayo We kanina love Viva. lang. For the MediaCon, for the Rosario. Rosario, di ba pelikula hindi lang ni ano yan? Rosario ang Yes. title niyan. Rosario ni Putulin mo ang Rosario. Ayun. Ayun. Mercado. Putulin mo ang Rosario. Pero hindi why yung kanila eh. Parang meron pa. Baka Rosario because of the rosary. Exactly. Putulin ang Rosario, putulin ang kalamasan. Yan. Horror ba yan? Pero actually, Yeah. Rosario lang Oo, talaga ang Rosario. title. Oo. Yan, it's a horror film. Pangalan mo nga ang title. Actually, it's a horror film na obviously about yung sa Rosary. Superstitious, Meron kasing paniniwala pala. Ako hindi ko alam yun. Oo, siguro pag sa bilang, deaths. ano basta yun. Alam niyo na lahat, Rose. Oo nga, alam Hindi ko namin alam yan. talaga, seryoso. Dahil hindi naman kami naglalagay ng rosary pag sa amin. Alam namin O, yan. pag naglagay, pag Wala, hindi namatay, alam. hawak-hawak yung rosary. Kailangan O, pigtasin. ano yun, dapat bago Ilibing. ilibing. Okay lang during the week na Nakahanap. Ako nga, sa dad ko, alam mo ba, lahat ng rosary na nagbigay, pak! Kasi, Pero eto, kanina Nilagay mo na, lahat sa ano? hindi tinanggal, pinutol lahat. di ba katabi natin si Romel Gonzales, sabi niya, may nagsabi daw sa kanya, parang pari din na nagsabi na hindi, Wag daw. mali daw yun, hindi daw dapat. Kasi respeto sa Dahil rosaryo. ang rosary is a religious article or ano, yun.
But anyway, yan. Kanya-kanya naman kasing ano Oh, yan. paniniwala. So, Oo. kung baga kung ano Masyado paniniwala maniwala nyo, ka. go, Yes. ganon. Pero yun talaga yung Pero Pinoy kailangan ano, gupitin, belief. putulin. superstitious belief. Oh, yan. Oh, doon nagsimula siguro to, basta it's a horror film. Mukha naman promising, ano, base sa Oo. trailer pa lang kanina, may takot factor siya. Oh, although Yung alam director naman, na yan, di ba? Oh, mukhang magaling Hit yung yung mga director. ano ganda. Yeah. Hit yung mga Oo. horror Mukhang okay din, mukhang mabait yung director. Yan. So, Sino ba yung director? Ayan, si Ronnie Badain? Benain, parang Benain, ganon. Benain. Oo, Benain. Ayan, kilala niya Yan. So, yung, kasi nag-partner na silang dalawa si Aubrey Caraan, saka si Lance. Siya ba yung yung kumanta sa pageant? Si Oh, Lance? si Lance. Oo, yes. Nag-report mo. Oo, yung tawag doon yung sino Yung ba? ba to? Mukhang gago. Mismo siya nga yan. Siya Si yun. Aubrey actually, nag-start din siya sa singer. Yan, Pop oo. daw. So, kailan ang showing nito? Mga... August 2? Alam ko kung tama ako. O Check nabago nyo kung na. Wednesday. Oh, yan. Oh. Ayun, Hindi, hindi check na bago. namin, no? August 2 sa mga sinihan. It's, yun nga, horror siya. At alam ko ito ang parang first big break ni Aubrey sa movie. Kaya supportahan natin. Bakit ganyan ang pagkakangiti mo? Tawa ako kay Enemy Spotted. Sabi niya, daw na po ba? Ano? Dako na po ba? Daw na po Alam ba? mo, napaka-ano nyo talaga ang mga Natawa ako, Enemy Spotted, sorry. Yung mga dinadaho nyo na yan Sabi ko, na sinasabi nyo, daw na po ba? you'll never know. Oo. Oo, malay mo. Marami nagsimula na wala lang. Basta manood na lang kayo. August 5. August 5 pala ang showing. Okay, ito naman Marites, malungkot na balita naman tayo si Winnie Cordero. May nakakantig na kwento bilang isang byuda. Correct. Oo, nagkaroon siya ng interview with the Gaynel Oo. Krishnan. Meron kasi show si Winnie. hindi si Gaynel. Gaynel. Yung Oh My Gun. Kasi di ba Gaynel Gun. So, nag-interview siya ng mga personalities doon. So, isa sa mga recent niya na interview ay si Winnie Cordero. So, first time niyang ikwento yung tungkol sa pagiging byuda niya. So, 1996 nung kinasal sila ng kanyang mister na si Dalmi Erquiza. Tapos may dalawa silang anak. Tapos noong 2023, actually 2022, nagkaroon ng nasal cancer yung kanyang mister. So, nagkasakit parang isang taon na lumaban lahat ng klase ng pagpapagamot at talagang kinarir nila. Tapos kinukwento pa ni tatawagin ko siyang Tita Winnie kasi Tita Winnie naman talaga yung tawag sa kanya ni Tita Winnie na kasi di ba may radio show siya sa ospital daw kasi naka-confine nga yung husband niya. Binigyan pa daw siya ng kwarto roon sa ospital para makapag-zoom siya, para makapag-show siya kasi nga hindi niya maiwan yung mister niya. So hanggang sa binawian na nga ito ng buhay noong 2023. Tapos, naantig lang yung mga nanood, yung mga kasi yung kwento niya, maliban dun sa detalye kung paano sila hinarap yung sakit, pero yung pinaka-emotional part was yung byuda na siya, tapos meron siyang kwento na, halimbawa daw, binibilan daw niya yung sarili niya ng bibingka sa palengke kasi favorite niya yung bibingka. So yun yung laging binibili ng mister niya sa kanya. Tapos ang sabi niya, wala nang bibili sa akin, so bili ko na lang yung sarili ko. Tapos yung blueberry cheesecake na favorite ng husband niya, kinakain niya. Tapos sinusuot din daw niya yung mga damit para feeling niya kasama pa rin niya yung mister. Tapos meron siya yung sa EDSA, saka sa EDSA corner, Quezon Ave ata. So may flyover doon, di ba, tsaka ilalim. So dati, pag papasok sila, magkaiba sila ng sasakyan. So si kuya sa ilalim, sa ibabaw. Pa-ABS. So ang gagawin daw, pag nag-meet sila doon, mag-honk or magbubusina si Mr. Magbubusinahan sila gano'n. So ngayon daw, syempre, wala na nga si Mr. Minsan daw, pag dumadaan siya doon, lalo na, dumadaan pa rin siya dahil pumapasok pa rin siya sa ABS. Nagkuhonk pa rin siya. Doon ako naiyak na nagbubusina pa din siya para kasi yun yung moment nila nung nabubuhay pa si Signal, parang Mr. di ba? Nakakaiyak. Nakakaiyak actually yung interview ni Tita Winnie. So parang syempre hindi mo akalain na meron siyang ganong pinagdadaanan kasi alam mo naman na maingay siya, yung napapatawa siya, kwela siya, ganyan. Pero dun sa interview na yun, nakita yung dinadala ni Tita Winnie na pagiging byuda niya. So na siya, 3 years. Nakasama niya si Mister, parang 32 years. Kasama doon yung magjowa sila hanggang sa
kinasal sila. Pati rin ibang gamit, di ba, nandun pa Oh, yung mga gamit daw, hindi pa daw niya kayang galawin, nakalagay raw sa box, pero hindi pa raw niya ma-move kasi nga hindi pa raw niya kaya. Pero sinasabi naman niya na in all fairness naman daw, hindi naman siya iniwan ng pamilya niya, ng anak niya, ng apo niya, ng mga kapatid, ng magulang. Pero syempre, iba pa rin yung wala na yung kasama niya sa buhay for 32 years. So, yun lang. So, Nakakatouch yung mga ganyang kwento ng ano na, mag-iibig. Mag-iwalay, oo. correct. So, Mag-iwalay. Mag-iibigan. Alam mo, kahit wala na yung love mo, di ba parang andyan, gusto mo andyan pa rin siya, i-recall mo pa rin yung mga dati yung ginagawa. true. Tsaka syempre alam mo na wala nang chance kasi wala na siya, yung ganun. So, yun lang. At parang ang dating parang wala na siyang balak na mag-ano pa na parang gano'n. Yun lang. Cry ka. Diba? Di ako din, nung nakita ko, Naiyak ako doon. kasi naging estudyante ko si Geniel sa FEU. Tapos nung nakita ko, ay, ang lola mo nag-intern. Tapos nakita ko, ay, ba't parang nagka-cry si Tita Winnie? So, pinilay ko. Tapos Ako rin. yung EDSA, yes, yung part na yun. Yung part na yun yung naano ko. Maraming pumikap doon yung Ang ganda ng part na yun talaga. Maraming Edsa Quezon, na-touch. Doon talaga doon sa. Tsaka yung yung very daw siya, yung hindi yung nung namatay na, yung parang aayusin na niya. No tears daw talaga siya, yung parang okay, ayusin natin. Ganun lang daw siya, parang wala raw talaga siyang luha. Pero nung eto na, wala na, nung dailibing niya, doon na daw bumuhos yung luha. Doon ka natatama. Doon ka na talaga tatamaan. So yun lang. More strength for Tita Winnie. Alam mo, isa pang ganyan, si Miss Nova Villa din. Pero di ba kay Miss Nova nandiyan pa? Oo. Inaalagaan. Oo, inaalagaan naman niya. Yeah. Para meron na Parang may Alzheimer's ba? Paano? Parang hindi naman Para yung may Alzheimer, karamdaman, no? May sakit. Yun, Okay, mga sad lang. Marites na lighter ko lang. side. Ito, assistant ni Heart, nag-react kay Mimiya. Mimiyu. Mimiya. Ayan. Bakit? Page D? Actually, dapat knows mo to din. Anyway, si Resty Rose. Hindi ko masyado kilala yung mga... Si Resty Rose, Si ito Heart yung lang kilala dati ko. siyang, ang alam ko, isa siya Ayan sa mga siya. solid fan talaga ni Heart na naging PA na din siguro, assistant. Yan. Talagang super, siya, solid Heart, itong si Resty Rose. Madalas siyang sumagot pag may mga something kay Heart. Siya talaga yung bumabanat. So, etong si Mimiya at saka si Esnir, nagkaroon sila ng mukbang. Collab. Oo, mukbang collab sa YouTube. Saan nila? Sa vlog ni... Oo, ang masaya actually yung kwentuhan nila kasi yung mga tanong, sino sa'yo yung pinakamabait na artista? Sino yung pinakagwapo? Sino yung yung mga ganon. Sure naman sila. So, isang tanong, sino para sa iyo ang pinakamabait na artista? Sabi ni Esnir, dalawa daw yung para sa kanya. Ang Don Bell. Sabi niya, kasi close niya yun. kinukup nila ako. Sila lang talaga yung sobrang pinaka-friend ko, sabi ni Esnir. Then, tapos ang isa pa, si Angelina Cruz. Si Angelina Cruz na anak ni Sunshine Cruz. Ayan, close kasi sila. Sabi ni Esnir yan. Sabi ni Mimiya, alam mo, in my life, lahat ng namimit kong artista, mababait. Maliban sa isa. Pero hindi naman niya daho yun para kay Mimiya. Hindi niya shade. pinakalanan. Oo. Then, ang sumunod na tanong, sino sa'yo ang pinakamaganda? Sabi ni Esnir, si Ann Curtis. Oh my God. And si Nadine. Sabi niya, Nadine Lustre. Sabi naman ni Mimiya, si Ann Curtis. Isa siya sa pinakamabait talaga din. Parang, di mo mapifeel sa kanya na I can buy you. Di ba? Naging classic line to ni M.M. ni Heart noon. Hindi siya... Tama, di ba? Ni Ann. Oo nga, ni Ann nga. Hindi siya Sabi mo ni Heart. ganon na energy ate, sabi Tama, ni oo. Mimiya. Agree naman. At sabi din niya, sabi ni Esnir, inoohan niya, sobrang vouch ako dyan. Paglabas daw niya ng PBB noon, nag-message sa kanya si Ann. Yan. Sabi ni Mimiya, we love Ann. Ayan. Haba, bago makarating kay Heart, ha? Oo, we only love Ann in we only love Ay, Ann. mahaba, ha? Hindi nire-reklamo sa Tapos? UHD, ha? Unang-una, hindi to video. At Hindi niyo nireklamo kasi live. oo. This siya talaga ang clean money. Ayan. Clean money. Oo, we only love Ann That's in the this- shade. Iyon, siya talaga ang clean money.
after that, Kanino tinignan galing ko yun? talaga, Kanino galing yung forward ko Rosie? pa Ganyan na clean kay man. Mimia. Kay Mimia. Isip ko, wala naman siya sinabing iba. Hindi naman niya sinabi na hindi kagaya ng iba dyan or anything. Walang ganon. Akala ko nga, may parang parunggit or merong parang padahuna kung si Ann, clean money, Yung iba kumbaga dyan, yung success niya, yung mga kung ano meron siya ngayon, nakuha niya through yun na nga, clean money. Hindi kagaya ng iba dyan na may Wala ganito siyang or ganon. ganito. Wala. Wala naman. So marami tuloy ang nagulat at kaya marami ang nag-react dito sa Kuda. parang assistant ni Hart. Dahil bigla siyang parang kumuda. Ang sabi niya, ayan nakatag si Mimia, hindi mo need magpasikat, Mi. Sikat ka na, sayang lang. Meron ka ng paganyan ngayon. Kahit sabihin pa natin, hindi para kay Hart yan, mali pa din. Ano ba basihan natin sa clean money? Kailangan ba manampal kami ng financial statement para masabing clean money? O, ang daming Ang comment. OA naman ito Yun ni na ano. nga. Tapos sabi din na, meron pa siya. Anong pinaglalaban natin, Mi? Sikat ka na. Hindi mo need magpasikat. Tapos siya, anong pinaglalaban Tapos sabi niya, at Mimia pa rin, nagka-hydrocephalus na ba tayo? May hydrocephalus, ibig sabihin, lumaki ang ulo. So, tinignan ko parang wala namang sagot si Mimia. Ang mga sumasagot, yung Nagpatulan. mga netizens na parang sabi nga nila, bakit? Ba't ka nagre-react? Anong pinanggagalingan? Wala naman siyang binanggit, sinabi, or Guilty anything. ka ba, girl? Yun nga tuloy ang dating. Alam niyo, ang rule of the game, unless sinabi talaga ang pangalan Tirahin mo sa, si Mimia, di ba? saka ka mag-react. Yeah. Pero Grabe yung hanggat tirahin si wala- Mimia. Sa Pero di ba, puntong ito. hanggat walang pangalan. Tapos ito pa nga, hindi naman Tirahin mo po. Ay, ako, hindi ko gagawin. hindi siya nagbanggit ng kahit na ano. So, saan ang pinanggagalingan ng PA ni Hart? Tsaka yung sabihin pa niya, kailangan ba namin manampal ng financial statement Ano yun? para Wow. masabi clean money? Wow. Wala naman sinasabi yung tao. Saka may tanong siya ano ba ang basihan natin sa clean money? Of course, yung pwede maging basihan lang dyan ay yung ano man kayamanan meron ka ngayon o ano man tinatamasa mo, nakuha mo sa malinis na paraan. Tsaka At sa pinaghirapan sa pagre-react mo na yan, Day, para mo na inamin na tuloy, yun meron na. kayong clean money. So, Kayo yung bakit? tinutukoy. Ano ba, Bakit ka girl? biglang Guilty. nag-react ng ganyan? Anyway, Oo. si Triggered siya. alam ko talaga, super close kay Hart yan. Talagang siya yung Ikinatuwa kaya ni Hart yung pagka-triggered? Ayun ang tanong. Hello? Dinidefend mo siya na something na pwedeng hindi naman siya ang tinutukoy? Actually, kahit nga sabihin pa ni Mimia na hindi katulad ng iba dyan, alam Oo, naman natin. wala pa rin. eh. Exactly. Pero the mere fact na wala nga pa siyang sinabing ganun, mas Actually, ano pa, akala safe ko nga pa. talaga, may sinabi si Mimia na di katulad na iba dyan, galing sa ganito ang or na-involve sa ganito. Wala man. Sino ba yung Mimia na yan? Ay, Ay. ayaw na nga ni. Si Mimia, isa yan sa, in all fairness to Mimia, isa sa mga content creator. Isa siya sa pinakamarami. Isa sa mga nauna. Influencer na hanggang ngayon naman Nakaka-influence ba siya? maganda ang image Oo. niya. Mag-okay siya among ano. Siya yung nag-interview sa Ito na- Everywhere ito Smile. na- ito na yung magtatanggol. Of course. ba? Oo, diba? Ano yan? Okay yan, si Diyos ko, Mimia. Hindi ako sure, ano? No, okay talaga siya. Okay ba? Kumpara Sa'yo mo. lang okay siguro. Hindi to guro, di ba? Okay siya. Alam mo, Oh. lalo niya pinatunayan na guilty siya sa Yes. pagpatol niya. Bakit ka nag-react ng ganyan, kapatid? Ayun lang. Yun lang. In fairness naman sa mga akla, okay yung chikahan na ganun. Kasi di ba, karapatan ni Mimia magsabi ng Oo ganun, nga di ba? Kahit naman tayo, Oo, kahit sino. Pero okay, hindi yan lalaki kung hindi wala Tinulak nag-react naman niya si eh. Anne. Natotoo din naman na kung baga ko yun ang kanyang... Hindi, tsaka okay lang yun kasi kung talagang love niya si Ann, kung fan talaga siya, okay lang siya na magsabi ng lahat ng praises para kay Ann. Ngayon, kung meron siya pasakali na ganun, At ang taray niya, no? ano na, okay na Sa yun. tingin- wala naman dapat. nga, alam mo kung tinignan ko, parang wala naman nga siyang pasakali. Oo nga. Ang kumbaga sabi lang niya, at Yung least tungkol niya- sa clean money. Oo. Minsan alam mo talaga, na. mas mataray pa yung mga nagtatanggol lang. Sa Correct. tingin mo ba si Hart magdadialog ng magsasampalin niya ng Oo. financial Oo. statement? Saka bakit My nandun na God. tayo sa Oh my financial gosh, statement? May ganon, grabe. Ganon. Ako, ano kaya kung ang sabi Grabe ni Hart? ka, Mimia. Okay, si Mimi. Isang linggong Okay yan. Chismis! Yes!